Magandang araw sa ating mga viewers. Nandito na naman po ang Joby Vargas TV at meron tayong special guest. Di ba, Joby? Yes, at importante ang guest natin. Nakakasama ko siya sa aking paglalakbay. Marami tayong malalaman tungkol sa kanyang travel experience, travel agency niya at pagiging entrepreneur niya. Napakasipag po ng ating guest ngayong araw na ito. Isang entrepreneur, no? Very active sa industry ng tourism. Isa siyang operation manager ng Travel and Thai Marketing Services, owner ng Madam Pia's Kitchen, owner ng Blue Pharmacy sa Muntinlupa branch, owner ng Artista Salon, officer and board of trustees ng National Association of Independent Travel Agency, chairman of Mr. Grand Philippine Rizal Province Media. Personality rin siya sa isang international marketing magazine, no? Yung Experience Travel and Living Digital and Print International Magazine, at the same time, production management head ng Primetime Concept. Yes. Please welcome Miss Pia Borromeo. Muini pa, Davod. Hirap kong pronounce. Iranian family name. Yes, oo. So Pia, kamusta ka na? Well, I'm good. Mabuti. I just want to say hi to everybody here, to all viewers of the Joby's TV. Pari mo bang bigyan kami ng kahit man lang silip sa ng pagkataon ni Miss Pia Borromeo? At sino talaga siya? Well, I'm Pia Borromeo Muini Fadabod. I am also married to a Persian. That was 2019. So I'm married to Mr. Muhammad Ali Muini Fadabod. So he's a businessman also. So currently, we are just focusing our other businesses, husband and wife partner for our travel agency business, and then yung mga Airbnb like apartment and hotel rental or condominium rentals. At this time, I want to promote the Ali Bare Cafe, Dine and Restaurants in Muntinlupa. Oh, so doon kami nakapokus actually right now. And at the same time, of course, yung ating tour package, na dito ako nag-enjoy right now. So my life is like business and then traveling with clients and with friends sometimes. And then, of course, every weekend, pag nasa Pilipinas ako, we went to mountain for mountain climbing. Wow. We also go to yung mga falls, tapos walking adventure talaga. It's like an exercise to us. Siya pwedeng maging tourist ambassador. I wish. Ambassador. Yes. Sa dami ng ginagawa niya. Oo Very nga. interested ako dun sa paano siya nagsimula. I started with a travel agency since this is my passion nga for travel. So, of course, my dream is na maging parang flight attendant, but it just hindi nangyari. So I said, paano kaya ako makakapag-travel abroad or makakalabas ng bansa? So the good thing is, I work in a hotel. So nag-work ako sa hotel sa Holiday Inn Galleria and Sofitel. So after that, I build a lot of clients from all over the Philippines, like yung mga celebrities, politicians. So nung nag-put up ako ng travel agency, ito pala yung mga clients. So, hindi na ako nahirapan pa. Because itong mga taong to before, ito na yung mga naging clients ko, even up to now. Napakadali na makapag-offer with them because, kumbaga, meron na kami mga previous relationship. One by one is nag-travel ako sa ganitong places. Mag-umpisa ako sa local, actually. Like, pumunta ako ng mga Bohol, Cebu, Boracay, even yung mga nandito lahat sa Luzon area. So, naghahanap talaga ako ng mga small travel agency or travel operators there. Tapos, even yung mga tour guide doon lang. When I offer it to client, like for example, La Union Tour, mayroon na akong contact doon sa La Union na mag-assist. So you establish the network for whatever tourist destination? Yes. So para hindi na ako nahihirapan, every time I offer this tour to client, mayroon na akong contact doon sa mga lugar na yan. From here, Luzon, tapos domestic, hanggang sa naging international. But the good thing is, as a travel agency kasi, when you are joining to the other association, like NITAS nga, hindi mo na kailangan din talaga maghanap ng mga operators kasi this association ito yung mga nagdadala ng lahat ng credible, established operators sa buong mundo. Sa competitors actually kasi, I'd like to discuss na dapat ang travel agency to travel agency kasi should be like partners or friends kasi nagtutulungan yan. Especially dun sa tour package. For example, if I don't have, if kulang pa ako, I will ask this travel agency, can you offer my tour package? Kasi kailangan ko pa. So they complement? Yeah, we help each other. Pero nangyayari ba?
nangyayari yun. Okay. Kalaban ko, I think, is yung those millennial people nga na hindi nagbubook sa travel agency. Diretso na sila. Diretso na kasi sila. Also, yung mga foreigner, kasi masyado silang Di ba mga foreigners, may mga backpackers po. mga backpackers, masyado kasi silang techie or I think like DIY yun eh. DIY talaga sila. Pero anong advantage ng nasa agency at disadvantage po wala sa the agency? Of course, ang travel agency, of course, syempre nga, we are expert, di ba, for everything. Wala ka na kasing gagawin. Diba? Worry-free. Worry-free. I mean, lahat ng problema mo, even na naiwan ka sa airline, so parang meron kang customer service or support na, can you please parang help me kasi cancel ang flight ko. So, we will be the one to arrange for everything. Unlike kapag DIY, ikaw talaga ang problema. I think support is the most advantage. At safe. At safe talaga. Pero ang sabi nila kasi kapag sa travel agency ka nagpabook, doon ka naman sa apps, mas iba ang budget system nito. Yun. Yun yung tinatawag nila. Doon mas mura dito kumpara mo sa travel agency. Kasi doon may dagdag. Pero sabi mo, dito kasi sa travel agency, mas malinaw na meron kang support from the agency. Meron mo nawawala o may kulang, kayo may sagot nun. Unlike sa apps, nako, bahala ka dyan. Actually, depende sa needs nga. Kasi kung budgeted din ang hanap mo, we can also do that. But syempre, as a travel agent, we don't sell cheap package kasi. Kasi nga, syempre, di ba, parang since we are expert na nga, alam na namin yung best places or best accommodation. Kung sa amin kayo nagpa-booking, you don't need to find review for this hotel kasi kami mismo, alam na namin kasi kung ano ang best at ano ang worst. Well, actually, na-experience ko naman kay Bia kasi nakasama ko naman si Bia sa travel. Tama naman yung sinasabi niya, yung best package na tinatawag. Even my room, sobrang super ganda. And even sa food, ma-enjoy ninyo, sobrang sarap. Even the hotel, the bus, everything in the places na nandoon na. Hindi mo na kailangan gumastos pa. Lahat nandoon na talaga. No? Pero actually, when you compute nga, mas nakakamura ka nga doon sa tour package. Sa tour package. I believe kasi kung ikaw yun, for sure nag-100,000 ka na doon. I also remember nang tinanong mo ako may kita ka pa ba dyan? Kasi she only paid like 28,000 and then after that all in. 4 days, 3 nights, hotel, plus lunch, dinner, airline, even the baggage, di ba? Talagang at the price of 28, Bali, Indonesia. I think, sabi ko nga, kung i-complete mo yun, ang laki ng tip, ang laki ng mura nun. So, kasi may itinerary, accommodation, tour, everything. Everything. So, organized pa. Organized siya. But of course, we also offer yung DIY na peg lang na gusto mo lang. Bukas din kayo sa ganong. Of course, yes. So, we also offer yung mga hotel accommodation lang ng mga budget, 1-star, 3-star, mga ganyan, even mga motel. And then, syempre, we offer transportation only. Like, kung gusto mo ng hatid sundo lang sa airport o gusto mo lang mag-tour around, we can also do that. Kasi may mga contact na tayo. Lahat actually. So, mas maganda nga sabi ko, kung sa travel agency, compare doon sa mga any apps talaga about travel. Kasi, at least kasi dito, may kausap kang tao talaga na diretso. Kasi di ba ayaw mo ng online o ayaw mo ng email. Hindi mo alam kung may sasagot yan or wala. Hindi ba pina-apektuhan ng pandemic? Of Or course. anong nagbago after pandemic? Dalawang question. Okay, naapektuhan ng pandemic is yes, kasi nagsarado naman ang tourism talaga. And I remember, ako yata ang pinaka-last travel agency na nag-travel before the pandemic. Kasi March 2 yun, nasa Japan kami, sarado na yung Universal. Ayaw na kami papasukin. March 2 kami nakabalik ng Pilipinas. So, yun yung last itinerary, the Universal. So, close na siya. After that, ilang days lang, nag-lockdown na. And I remember, nag-start yata sa Batanes yun. So, paano na-survive yung agency mo kung dead yung travel? Thankful kasi nga is, aside from that, I also have other business like yung food business kasi. Yun naman ang nag-complement. Oo, so lumipat ka agad ako doon. Galing, flexible talaga siya. Oo. Anyway, ang daming affected kasi nga yung salon was closed. That. So ang daming nawalan ng trabaho doon. So ang nagbukas lang during that time talaga is food lang and gamot. And then ang nangyari doon was, nag-enjoy ako actually. Kumikita ka ng okay, tapos hindi ganun kalaki ang expenses mo for everything since na-lessen lahat ng mga lifestyle mo, di ba? Ang alam mo yung food, ang nangyari was, pinasok ko na ang susupply ng mga seafood. Since I love seafood, nagkataon naman yung mga kliyente ko pala, may-ari pala ng mga restaurants, resort.
So, nanligaw ako talaga na, can I supply yung mga, ano ba mga kinakain nyo dyan? Ano ba yung mga paninda nyo? So, I started to sell yung mga tuna, salmon, and then shrimp, ganyan. So, hanggang up to now, ako pa rin ang supplier. Actually, sobrang tatag ng kanyang perseverance. Grabe. Oo, diba? Kung mahinang tao, madali nang sumuko. Pero siya may enthusiasm with perseverance. Saan ang gagaling yung energy na yun? Ayoko lang talaga ng walang pumapasok na pera. Hindi ako sanay. Yung parang, kasi dumating na sa point like 2 months, my God, but 0-0, di ba? Pero alam mo, during that time, kahit wala nang pumapasok, I'm still helping people. Yung mga tipong mga operator ko dun sa ganito, sa Boracay, sa anywhere na like nagpo-post ng wala na silang food, ganyan. Nagbibigay ako ng mga GCash. O sige, send 2,000 for a rice. Tapos ay nakalimutan ko. Akala ko kasi like temporary lang to. Like 2 months, 3 months, diba? Hindi ko alam na tatagal tayo ng taon. So, bigay ka ng bigay. After that, naiano ko na, ay, wala na pala akong pera. Social worker ka. Oo, social worker ang peg. Basta may nakita ko nagdadrama doon na parang kailangan ng ganito, kailangan ng gano'n. Padala ka agad ako. Kasi mga dati kong operators. I think we're still lucky kasi sa Manila tayo, napakadaming tao. At pwede natin bentahan. Nandito kasi ang pera. We can still have a business here. Pero Pia, sa dami ng mga ginagawa mo, sa sobrang busy ka, may kulang pa ba? Ang gusto ko lang talaga is na-travel na lahat ng bansa. Gusto ko siya maikot. I think right now, nasa 37 countries pa lang ako. So, dami na rin. Kailangan ko yun makumpleto. Yun naman ang ang goal ko in life. Ano ba yung bansang gustong-gusto mo talagang puntahan nung bata ka pa? Of course, pag bata ka pa, sabi America, di ba? Parang ganyan. Kahit naman ako noon. I want to go to America, ganon. Itong tumatanda na tayo, syempre gusto na natin ng Europe ang lugar. So yung gusto kong marinig sa'yo, ito yung gusto kong paulit-ulit na pupuntahan. Kahit matanda na ako, babalik-balikan ko ang bansang ito. At bakit? I love Indonesia pa rin. Why Indonesia? Kasi parang Pilipino lang ang tao. Gusto ko kasi, kasundo ko yung mga tao. Pero napakabait kasi, na parang feeling homey ka. Parang akala mo lang, pamilya mo lang nandoon. I remember, di ba, nang nandun tayo sa tour, may photographer ako, tapos may taga-bit-bit ng ko, di ba? Lahat yung mga Indonesian people. So, napamahal na ako. And also, parang pag pupunta ako doon, I feel homey. Yung ganyan. Yun yung sa place, saka sa tao. Sa food, ano yung bansang gustong-gusto mo? Of course, Japanese. Okay? I love. Puro fresh kasi. Kumbaga, tapon na lahat yung mga hindi fresh, di ba? May oras sila. Pagdating na alas 8, minsan sinisale na nila yung mga sushi. Oh, so, yes. Wala. So, quality talaga ang kinakain mo. Especially yung kakain ka doon in front of yung gumagawa ng sushi, di ba? Tapos saabutan ka ng isa. Tapos yung pagkinain mo, oh my God. Napipil mo yung art ng ng pagkain. Ito pala talaga yun. Well, it's pok-pok time! May mga seryoso kaming tanong sa iyo, Pia. Yes, please go ahead. So, malaki, maliit? Malaki. Bakit? One big dream, a big career. So, it's big life. Basa tuyo? I love basa. Bakit? Maulan, basa. Maulan. Actually, gusto ko yun. Ayoko na natutunan ng likod ko. So, I always want basa. Mapunti, maitim. Well, actually, I like maitim. Wow, maitim. Tingka lang. I love black. This is my favorite color. So, parang for me, black is power. Pinoy foreigner? Before I love Pinoy, but right now I love foreigner kasi nga, mas gusto ko yung malaman yung culture nila. Okay. But of course, sometimes, naisip ko sana, sabi ko, Pinoy na lang ito para para magkaintindihan kami. Okay. Nakaupo, nakatayo? Nakatayo. Bakit? Of course, when you are standing. Seryoso yan, Pia. Siyempre, of course, standing. Kasi nga, kung nakatayo ka, masyado kang confident sa sarili mo. Okay. Right? When you say something or when you express something. Sa tali-travel siya, natural, puro siya lahat, nakalayo. Tsaka mas healthy kaysa nakaupo. Okay. Yes. May dalawa akong tanong, Pia. Okay. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, muling mabuhay, pipiliin mo pa ba ang pagiging isang Pia Borromeo? Of course, pipiliin ko siya pa rin. But I wish naman, yung Pia Borromeo na na parang
of course, mayaman. Mayaman na. Sa simula pa lang. Mayaman na. Kasi, Kahit naman ako. you know what? Kasi di ba, syempre, ang dami natin struggle sa buhay. Tama. So, of course, I always believe that money is power nga. Pero of course, in a good way, di ba? I believe kung may pera ka or maganda ang Status sa buhay. maganda ang status sa buhay, maganda ang buhay. Kung makakaharap mo ang Diyos, Mabigat. no? Ano ang sasabihin mo sa Kanya? I think I just want to pray lang na magkaroon ng peace of mind. No stress at all. Wala nang isipin pa. Maganda ang aking buhay. I mean, wala akong problema and I can live very happily. Okay. Madadagdag ka pa ba doon? Wala na. Wala na. Happy na ako doon sa mga narinig ko kay Pia. Masyadong mataas ang kanyang perseverance, no? Mukhang doon ko nakita yung pagkatao ni Pia. Kung meron mga example or incarnation ng Pakatsaga ng lahat ng ginawa niya. Or tsaga, si Pia yun. Yung perseverance na yun. Saka yung enthusiasm, napaka-alive sa puso niya. Pero no? sure ka na sa answer mo doon sa huli ng tanong? Yung talagang pag nakaharap mo ang Diyos, yun lang talaga hihilingin mo sa Kanya. Yes, kasi always parang pray every night. Parang I want peace of mind. Walang ganitong Isa ako, pag nakaharap ko, gawin mo naman akong babae. Paano kinagalita? Ang hirap pa. For the last message, Okay. anong pwede mong ipayo sa mga gustong pumasok sa same business. I think kailangan talaga muna natin mag-aral. Of course, kailangan natin umattend ng mga seminar, especially ngayon. Madali na lang kasi ngayon. Pwede ka mag-search. Paano ka mag-start ng travel agency? So, pwede na silang maturuan ng training talaga. And after that, I believe na mag-offer itong mga ito ng system na gagamitin. Kasi bago tayo magkaroon ng travel agency, kailangan natin ng system na tinatawag that we can book like all-in-one na para hindi tayo po nangangapa sa travel agency business. So, importante yun. And of course, syempre kailangan natin, once na may travel agency na kayo, kailangan natin mag-participate or sumali sa mga association ng mga agencies para lumaki pa ang ating network at lumaki pa ang ating mga nalalaman at makakuha tayo ng mga maraming operators worldwide. Thank you, Miss Pia, Salamat, to be Pia. part of our show. This is Jovi Vargas and Abe, magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng Jovi Vargas TV. Salamat po. Hanggang sa muli.